Mukhang mahabang pahinga ang hinihintay namin sa pagkakataong ito, Sir Red. Kung kaya't nagkaroon na rin po ako ng pagkakataon na isulat ang kwentong ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bloody Maria. Ang kwentong ito ay related po sa life after death. Noong elementarya ko po, aktibo talaga kami sa simbahan at halos linggo-linggo ay nag-a-attend kami ng katekismo sa isang kumbento ng mga madre matapos ang misa kada umaga. Malapit din po si Mama kina sister noon nung nakatira pa kami sa Parañaque. Isang araw, may naikwento po sa amin si Mama na naibahagi lang din daw sa kanila ng isa sa mga madre. Yung kapatid po ni sister ay isa din palang madre, pero nasa mataas na po itong posisyon kung saan hindi na daw po ito pwede lumabas sa kumbento nila o matanaw man lang ang makasalanang mundo. Kumbaga po ay kasal na ito sa Panginoon, or siguro po ang ibig sabihin ay yung buhay at pananampalataya nila ay naipangako na para lamang sa Diyos. Kapag binibisita nga daw po iyon nila sister ay tanging boses na lamang ang maririnig nila at maniwala man kayo sa hindi, dulo lamang daw ng daliri nito ang pwedeng ilabas para maipakita o mahawakan ng kaanak. Nang makaraang binisita nga daw po iyon ni sister ay nanawagan daw po ito ng tulong para ipagdasal ang kanilang namayapang ina. Dahil kahit 10 taon na daw po itong yumao ay hindi pa rin daw ito nakakaakyat, lalong-lalo na ang kanyang kaluluwa sa langit. Nakalubog lamang daw po ang kaluluwa ng kanilang ina sa isang tubig na malamig at nag-iisa lamang daw po roon. Humihingi sila ng panalangin upang bumaba daw po ang tubig na nakapalibot sa kanilang ina at para magkaroon na daw po ng katahimikan ang kanyang kaluluwa at kalaunan ay makaakyat na sa langit. Ang hinihingi po ng kapatid nila ay patuloy na panalangin para sa mga nagawang kasalanan ng nanay nila noong ito ay nabubuhay pa. Naikwento nga po ni sister kay Mama na noong nabubuhay pa ang kanilang ina ay nagawa din daw kasi nito na magpalaglag ng sanggol sa sinapupunan. Hindi naman din po lingid sa kaalaman na isa ito sa pinakamabibigat na kasalanan na dadalhin ng kaparusahan kahit hanggang sa kamatayan. Meron din daw pong kasalanan ang kanilang ina na talagang humantong pa daw po sa punto na life or death situation, kung saan ang katawan daw po nito ay halos ilang araw nang wala ng buhay. Pero nagulat na lamang daw sila nang bigla itong gumising, pagod na pagod at humihingi ng tubig dahil sobra daw siyang nauuhaw. Naikwento nga daw po ng kanilang ina na sa kasagsagan ng wala itong malay ay meron daw itong dinaanan at nilalakad daw po niya ang isang mahabang kalsada pero sobrang init na halos wala na raw yatang katapusan o hangganan. Kahit pagod na pagod at uhaw na uhaw daw po ang kanilang ina, patuloy pa rin daw po siya sa paglalakad habang meron itong pasan-pasan na sobrang bigat na krus. Nasambit nga daw po nito na pag siya ay namatay, wag na nga daw po siyang padadalhan o pababaunan ng kahit na anong gamit at wag nang isama pa sa hukay ang mga kagamitang naiwan niya dahil magiging dagdag pa daw iyon sa pasan-pasan niyang bigat bukod sa krus na kanya nang dinadala. Pasensya na po Sir Red kung sakaling hindi po buo yung detalye dahil ito lamang po talaga ang natatandaan ko sa ikwento ni Mama sa amin na siyang naibahagi naman sa kanya ng kaibigang madre.
Nalimot ko nga lang po yung ibang part, pero kapag pinapakwento ko na din po si mama, hindi na rin niya matandaan halos ang kabuuan ng kwento. Sa darating na Todos Los Santos o kahit anong panahon po, kahit gaano pa katagal nang namayapa ang inyong kamag-anak, kaibigan o kakilala, patuloy pa rin sanang ipagdasal ang kanilang kaluluwa para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan o kaya naman ay matuntun ang kaliwanagan. Ito po ang narealize ko sa kwento ng madreng iyon ukol sa kanilang ina. Magandang araw po sa lahat ng inyong mga solid na Sindak Short Stories listener. Ako po si Sarah, isang OFW at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Spain. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga experiences ko nung college pa lamang ako sa probinsya po ng Leyte. Huwag niyo na lamang pong i-mention ang university namin. Itong university naming ito ay meron pong tinatawag na upper campus na kung saan college ang mga naroroon. May mountain view pa nga at ang lower campus naman ay para sa mga high school at elementarya. Doon din po ay may matatagpuan kang dormitoryo at walking distance lamang po ito sa beach. Makikita mo na nga din po ang Camotes Island ng Cebu. Sem break po noon at kakaunti na lamang ang mga estudyante na natitira sa lower campus kung saan naroroon din po malapit ang dormitoryo. Bandang 8:00 ito ng gabi nang magkayayaan kaming magdo-dormate na magpunta sa beach at magpicture lamang po gamit ang aming cellphone. So natuloy ito at 5 po kaming nagtungo doon. Marami po kasi mga puno sa gilid ng dagat na pwedeng akyatin. So sinabi ko sa mga kasama ko na akyat na lamang sila sa puno at pipicturan ko sila. Kahit wala naman po kasing flash ang cellphone ko noon, okay lamang po sapagkat maganda din yung tumatamang daylight. Hanggang sa bigla-bigla, rumihistro po sa mga nakunan ko ang hindi ko maipaliwanag na figura. Nakatitiyak ako na may iba silang kasama. Sa pakiwari ko nga Sir Red, upon checking doon sa kuha ng picture, maliliit yung mga ulo. Ang liwanag po nung kuha ng mga iyon at kitang-kita ko talaga na para silang nang aasar sa pagngiti sa kamera. Ang iba pa nga pong maliliit na nakunan ko ay parang nakapatong pa nga sa balikat ng mga ka-dormate ko. Yung iba ay nakakapit sa braso samantalang yung mga kaibigan ko ay madidilim ang kanilang muka sa kuha. Doon ako nagtataka sapagkat yung liwanag po ng araw ng oras na iyon ay tumatama na sa direksyon nila. Kaya bakit madidilim ang kanilang muka at mas klaro na nakikita yung mga maliliit na ulo na kasama nila? Nang ipinakita ko nga sa kanila ang mga nakunan kong larawan na noong una ay tinatawanan lamang nila sa pag-aakala na ako'y nagtitrip lamang, zoom ko pa at doon nga nila nakita ang mga sinasabi ko. Nang hilakbot po kaming lahat kaya sabay-sabay kaming nagtakbuhan at nagsisigawan pa habang papauwi sa dorm. Pagkarating po namin doon, agad din namin pong ipinakita sa aming advisor yung mga nakunan namin. Maging siya nga Sir Red, magkaiba man kami ng relihiyon, ay natakot nang makita at ma-zoom ko yung mga nakunan sa picture na sobrang liliit na mga ulo na nakangiti pa. Dahil sa insidenteng ito at sa katatakotang karanasan na ito, never na rin po talaga kaming nagtungo sa beach lalo kapag magdadapit hapon. Isa po ko sa mga avid listener ninyo dito sa Sindak Short Stories. Naengganyo din po ako sa ilang mga listeners na nagsisend ng kwento kaya here I am, sharing my own story.
Last year po, buwan ng Oktubre, nang kapansin-pansin na tila nag-umpisa ang mga pangyayaring kakaiba sa bunso naming kapatid. Palagi po niyang sinasabi na may nagpapakita daw sa kanyang kakaibang nilalang. Noong una, hindi po niya masabi kung anong uri ng nilalang iyon, pero nang tumagal, kinakausap na daw siya ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang isip. At mula nga doon ay nagpakilala sa pangalang Edward, ang engkanto na matagal na daw pong nagpaparamdam sa aking bunsong kapatid. Sabi din po niya sa kapatid ko, mabait daw siyang uri ng engkanto. Nakatakda din daw po sa hinaharap na magiging manggagamot o albularyo ang aking bunsong kapatid. Simula na magpakita sa kanya si Edward, doon na rin po nagsimula na marami na siyang nakikita pang iba't ibang klase na nilalang tulad ng duwende, kahit nga po multo, maging ng maligno. Dahil bata pa nga at hindi maunawaan ang nagaganap, natatakot ang aking kapatid. Kahit na makailang beses na rin nga daw pong magpakita sa kanya ang engkantong si Edward, ay natatakot pa rin daw po siya. Natural lamang daw ito, lalo na kung tuluyan daw po siyang magiging albularyo at dapat masanay na ang bunso kong kapatid sa sinasabing hinaharap ng engkantong si Edward. Sa oras nga daw po na tinanggap niya na ang nakatakdang kapalaran ng pagiging isang albularyo, tuluyan na rin daw pong magbubukas ang third eye ng bunso kong kapatid. Pero hanggang sa ngayon po, hindi pa rin tinatanggap ng kapatid ko ang naturang kapalaran dahil natatakot siya sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga tao. Ito naman pong susunod kong kwento. Madalas ko na rin naman po itong maranasan, Sir Red. Pero ang pinaka-worst lately ay yung akala ko'y hindi na ako magigising pa. Sa puntong iyon ay lagi pong tila merong clue. Ito po ay yung nakakakita na ako ng black figure ng babae na may mahabang buhok, matatalim ngunit mapuputing ngipin at ang pupula ng kanyang mga mata na animoy puputukan na ng ugat. Minsan nakadagan na po siya sa akin, pero minsan nakikita ko naman din siyang nasa ulunan ko na para bang sinusuklay-suklay pa ng kanyang kamay ang aking buhok. Nakatitig pa siya sa akin pero nakakatakot ang kanyang ngisi. Hindi ko po alam kung merong makakarelate sa akin or pareho lamang po ng mga tigapakinig ninyo ang nararanasan ko. Sana nga po ay may magbigay po ng komento patungkol dito dahil ang tingin ko po sa aking sarili ay parang nababaliw na. At parang ako lamang yata ang nakararanas ng ganito. Ang pinakahuling natatandaan ko ay few months ago nang matulog po ako around 1 o'clock ng madaling araw. Pagpikit ko pa lamang po ng mga mata, otomatikong may naririnig na akong mga boses. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Para bang binubulungan ako at nagsasabay-sabay sila ng pagbubulong. Hanggang sa nakita ko na lamang po ang aking sarili na nasa isang lugar na medyo madilim at bigla na namang lumitaw ang babae na madalas kong makita sa tuwing nangyayari sa akin ito. Sa pagkakataon na ito, Sir Red, ay nagsalita siya sa akin. Okay naman ang kanyang tinig. Walang nakakatakot sa kanyang boses. Pero ang inihahatid niya sa akin na mensahe ang siyang ikinakilabot ko. Sabi niya, papatayin daw niya ako. Hindi na ako kailan pa makakabalik sa totoo kong mundo. Dahil doon ay nagpumilit talaga ako na gumalaw pero hindi ko magawa. Maging ang pagsigaw ay wala talagang lumalabas sa aking bibig. Ang ginawa ko na lamang po ay nagdasal ng taimtim
Pero bigla din pong sumabay sa akin yung babae. Tumawa lamang po siya ng malakas at matapos noon ay sinabi niya sa akin na wala daw pong magagawa ang pagdarasal ko sapagkat hindi daw ako pakikinggan ng aking Diyos. Mananatili lamang daw ako sa mundo ng babaeng iyon. Pero sinabi ko na lang sa kanya na isa lamang siyang masamang panaginip at hindi totoo. Ang totoo ay ang pananalig ko sa Diyos Ama at alam kong hindi niya ako pababayaan kahit ano paman ang sabihin ng babaeng iyon. Nagalit siya sa akin at tinakpan niya ang bibig ko hanggang sa naramdaman ko nang nahihirapan na akong huminga. Pinilit ko pa rin talaga na magdasal sa aking isipan hanggang sa bigla na lamang po akong nagising, habol-habol ang aking hininga. Doon ay pinakiramdaman ko na sadyang totoo ang nangyari. Ang ginawa ko ay umupo muna, nagpunas ng aking pawis at pagkatapos ay muli akong nag-usal ng dasal. Marami pa po akong karanasan na ganito, Sir Red, pero ito po yung pinaka nakakatakot sa akin. Awa naman ng Diyos, hindi ko na po ito nararanasan pa. Magtatatlong taon na rin po na hindi nagpaparamdam o nagpapakita ang babae sa aking bangungot. Sana'y mapansin po ninyo ito at kayo na pong bahala ang umintindi. Ganun na rin sa inyong mga avid listeners. More subscribers to come and stories to tell. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.